O eto ang pangulo, nagsalita na din po dito kay pastor, mga kababayan. Doon sa English nakalimutan ko nakalimutan ko na yung mismong, word, o yung mismong sentence na binitawan ng ating pangulo. Pero ang pero type niyo na lang diyan mga kababayan ano. Pero ang ibig sabihin po dun mga kababayan, sa isang aso buntot lang si Kibuloy. Buntot lang si Kibuloy. Kasi bakit nasabi ng ating pangulo yun? Yung buong aso, yan ang gobyerno. Si Kibuloy, parte lang nung aso, mga kababayan. So sa madaling salita po, yung aso, no? Ang utak pa din nandoon sa kabuuan ng aso. Tapos parte lang si Kibuloy, yung buntot lang tatatatatatatatat. At ang magpapagalaw pa din doon sa buntot na yon yung kabuuan ng aso, mga kababayan. Sumuko ka na lang kasi. Gusto mo pa ng yung tipo bang ang gusto niyang mangyari mga kababayan, yung buntot ang magpasunod dun sa aso, mga boss. Saan ka nakakita pugante? Saan ka nakakita sandamakmak ang kaso? Tapos siya yung nagde-demand. Tapos maririnig mo ngayon, kaninang maga, narinig ko doon sa lawyer niya. Ano sabi ng lawyer niya? Request lang po. Biglang naging request ang loko-loko eh. Request lang po. Oo. Request lang po na kung sakali walang FBI, hindi padala yung kliyente namin sa Estados Unidos. Ba't takot na takot kayo sa Estados Unidos? Ang titigas ng mga mukha ninyo na pagsasabi, no, na kayo ang hintay ng hintay sa Estados Unidos. 'Di ba, mga kababayan, pinapangalandakan nila mga bossing na, yung kaso sa Amerika, kami na lang ang nag-aantay diyan eh. Hinihintay na lang namin kung kailan ang hearing. Sabi pa ni pastor, mabuti nga okay nga kasi lumabas na yung petsa, November 2024 yung petsa. Matagal na po naming hinihintay yan. No? Tapos ngayon, kabado kayo. Kabado kayo na kumbaga extradite sa Estados Unidos. Ang gulo no, yung mga pinagsasasabi nitong mga ito, parang kinokontra na din po nila yung sarili nila, mga kababayan. Di po bang magsasalita yung isa, tapos kokontrahin nung attorney, sasalita yung isa, kokontrahin na naman nung attorney, magsasalita si Kibuloy, kokontrahin yung sarili niyang sinabi. Yan po ang mahirap, mga kababayan. Kapag ka po kasinungalingan ang sinasabi, ang hirap, no? Pero kapag katotohanan yung sinasabi mo, nakatatak sa utak mo yan 100% nakatatak sa utak mo at imposible na makalimutan mo yan. Siguro nakakalimutan nila, ay sinabi ko pala yun no isang araw. Nakontra ko yung sarili ko. Nagmumukha silang katawa-tawa mga kababayan. Di po ba? Sabi nila doon, mabuti na nga ang Amerika eto. Naglabas na sila ng hearing namin sa November 24. Pero ang katotohanan, sila naman yung sila yung postpone ng postpone. Dahil nga daw po kailangan nilang pag-aralan yung sandamakmak na kaso nung 22 na lawyer. Ano ba naman taglilimang kaso yan? Taglilimang lawyer kada isang kaso? Hindi nyo pa din masagot o talagang taktika nyo na patagalin, no? Patagalin yung hearing, mga kababayan. Ang tanong natin, bakit natatakot sila? Bakit pilit niyang dinedemand na dapat hindi kasali ang Estados Unidos? Walang magagawa ang gobyerno natin kung sila ay nakapirma sa isang kasunduan na kapag kaganyan, mga bossing, kagaya na nga lang po ng nasabi natin, di ba? Kumbaga, hindi na ipapa-extradite si Kibuloy, mga kababayan, kapag kumbaga may sentensya na sa Pilipinas kung acquit na. Pag-uusapan, sige, wag na lang. Pwede pa din. 'Yun. Or kapag nakakulong na si pastor o
o may ano na, may judge na sa kanya mga kababayan na siya ay nagkasala dito. O pag-uusapan, o sige, hindi na dadalhin. Total, nandiyan na sa oblo. Ganon. Walang magagawa ang ating ang ating gobyerno kapag sila po ay nakipagkasundo. Dati pa yan. Problema ay ikaw ang may kinakaharap tapos ikaw yung nagde-demand. Mali naman po, 'di ba? First time ko talaga po nakarinig, no, na siya yung na siya yung na siya yung nagde-demand. Sabi ni BMB Joby Gali 3160. Sir Mark, singit ko lang po, kahit wala sa topic mo, ayon kay J. Bobongangit, pag-aari daw ng Korea. Tingnan niyo po yung mga DDS vloggers na yan, mga kababayan. No? Para lang po maipagtanggol, no? Para po maipagtanggol yung mga naging gentleman's agreement, para maipagtanggol, kumbaga, ready na silang ibigay yung West Philippine Sea, mga kababayan. No? Ready na silang ibigay. Ito ang ating presidente hanggang ngayon nakatindig para sa West Philippine Sea. Mahina talaga tong mga to. Oh, ngangit na nga, ang hina pa. Korea. Ay, nako Lord. Imagine niyo, no, tayo po, mga kababayan, sasabihan nung iba, bayaran niyang si Mark Ramos. Oh. Pero ano po yung mga ipinaglalaban natin dito? Yung kagaya po niyang mga West Philippine Sea na talagang sa atin, mga bossing. No? Iniiwasan natin na malamangan tayo ng ibang bansa. Pero sila, ay sige, kanila na lang yan. Sa kanila yan eh. Oh. Harry Roque, ano yung litanya ni Harry Roque? Di ba pro-China na pro-China? Parang gusto na talagang sabihin sa na, huwag nyo ipilit. Sa China talaga yan. O biruin nyo yun, mga kababayan. Biruin nyo po iyon. Ay, nako Lord. So tumungo po tayo, mga boss, no, sa ayan, buntot ka daw kay Buloy. Buntot ka lang, no? At ang gobyerno ay yung kabuuan ng aso. Ibig sabihin, ikaw ang susunod. Hindi ang gobyerno ng Pilipinas ang susunod sa iyo. Nakakabwisit na din talaga to si Pastor, no? At 3 lang pala yung topic natin ngayon, mga kababayan. Kasi medyo inaantok ako dahil nga dito sa jet lag, mga boss. So pinakamatagal na dito 30 minutes o 35 minutes, mga bossing, ha. Yung sulat ni Maharlika, mga kababayan.